Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang tungkol dito sa top 7 na mga bagong tokens kung saan ay mukhang ang mga ito ay may malaking posibilidad na sasabog ngayong paparating na bull market. Kaya yan, bago po natin kilalanin ang pitong mga bagong tokens na ito, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang una po rito sa ating listahan ay itong si Jupiter or GUP. Jupiter is a decentralized exchange built on the Solana blockchain. On January 31, it launched and distributed $700 million worth of its platform token. JUP marking what many consider one of the most substantial token airdrops witnessed within the crypto community. Kaya ayan, mas nakilala po itong si Jupiter o JUP dahil po kasi sa kanyang malaking ipinamigay na mga airdrops. Kaya ayan, ito po ay na-built gamit ang Solana blockchain at siya po ay unang lumabas noong January 31. At ayan, nakapag-distribute na raw po siya ng $700 million na halaga ng kanyang platform token. Kaya yan po si JUP or Jupiter. Notably, JUP has garnered listings from prominent centralized trading platforms including Binance, Gate.io, OKX, Bybit, KuCoin, and Kraken. Kaya yan po yung mga exchanges na available po itong si Jupiter. Ayan, dito naman po tayo. Ang sunod naman po ito ang si Boom or si Book of Meme. Book of Meme stands out prominently among the myriad of Solana-based meme coins launched this month. As a meme coin on Solana, it has ridden the wave of excitement surrounding tokens on this blockchain. Ayan, bagong-bago lamang po itong si Book of Meme. Ngayong mismong buwan na ito, na-launch itong si Book of Meme na ito or si Boom. Pero ayan, patapos na yung buwan na ito. Bukas na po ay buwan na po ng Abril. Ayan, April 1 na. Kaya ayan, marami pong mga investor ayan, or meme coin enthusiasts ang nagustuhan itong si Book of Meme or Boom. Kaya ayan, siya po ay nagpakita ng isang napakagandang performance dahil dito. Notably, the token has been listed on Binance and other prominent exchanges. Kaya yan, maliban po sa talagang nagustuhan ito ng maraming tao, ay nagkaroon na rin po siya ng listing agad sa mga kilalang mga exchanges or malalaking mga exchanges katulad po ni Binance. Kaya nung nalista po ito kay Binance ay ayan, umangat po ulit. Nagdulot po yan ng driving force para mas lalo pang umangat ang presyo ni Boom. Yan, kasunod naman dito kay Boom ay itong si Dimension or DYM. Crypto project Dimension launched its native token DYM for trading just last month. The project introduces a modular blockchain framework simplifying the development and implementation of rollups, application-specific layer 2 rollups. Kaya ayan po si Dimension. Ayan, ang kanyang native token ay DYM. At siya po ay yan, bagong labas lamang nitong nakalipas na buwan. Yan, medyo technical nga lang yung kanyang feature dito. Yan, sunod naman po kay Dimension ay itong si EtherFi or ETHFi. On March 16, the EtherFi Foundation announced the launch of the ETHFi token, heralding it as a pivotal stride in the decentralization of the EtherFi system. Notably, EtherFi prides itself on being Ethereum's inaugural non-custodial delegated staking protocol. It positions itself as the foremost leader in liquid restaking tokens. Kaya yan po yung parang ipinagmamalaki na feature ni EtherFi na dito. Ayan, kanila pong ipinagmamalaki na sila lamang daw po ang inaugural non-custodial ni Ethereum. Ayan, at mayroon po silang delegated na staking protocol. Kaya ayan, yan po yung
ipinagmamalaking features ng EtherFi. This remarkable growth coincides with its widespread adoption across Ethereum ecosystem and its listings on major exchanges such as Binance, OKX, Bybit, and KuCoin. Kaya yan, marami na rin pong gumagamit nito, itong si EtherFi dito sa ecosystem ni Ethereum. At maliban po dyan ay nagkaroon na rin po siya ng mga listings sa mga major exchanges na katulad ni Binance, OKX, Bybit, at saka kay KuCoin. EVO. Yan, itong si EVO. The EVO token for the EVO Decentralized Derivatives Exchange launched on March 13 following a series of ICOs. EVO distinguishes itself as a DEX primarily focused on perpetual options and pre-launch trading. It utilizes custom Ethereum rollup, which empowers it to process over 5,000 transactions per second and handle trading volume surpassing $30 billion. Kaya ayan. Itong si EVO ay isa po siyang decentralized exchange at mukhang napakaganda po itong gamitin. Kasi ayon po sa kanyang features dito ay ayan, napakabilis po niya. 5,000 transactions per second yung kaya po niyang i-handle. Kaya ayan, mukhang magandang gamitin ito. Pero yung fee niya, ayan, hindi po natin alam yung fee. Ayan, kasi Ethereum po kasi ito. Ethereum rollup. Pero sabi po naman po nila ay mura yung kapag Ethereum rollup. Pero ayan, check na lang natin. Ayan, yung sunod naman po kay EVO ay itong si K9 Finance or K9. Shiba Inu partner K9 Finance introduced its platform token K9 on March 7, injecting $100,000 liquidity into the token to ensure its availability for trading on the Uniswap decentralized exchange. Ayan. Itong si K9 Finance ay isa po itong malapit na kapartner ni Shiba Inu. Notably, K9 Finance brings a liquid staking solution to Shiba Inu's blockchain, Shibarium, to enhance the DeFi ecosystem. Kaya ayan, yung kanyang pakikipartner po dito kay Shiba Inu ay siya po ay nagbibigay ng liquid staking solution dito sa platform ni Shiba Inu na si Shibarium. Yan, sunod naman po rito ay si Pyte Network. The Pyte Network's token, Pyte, debuted in late 2023 and has since been a notable performer, garnering a market cap exceeding $1.41 billion. The Pyte Network project boosts its status as the premier and most rapidly expanding first-party Oracle network. It offers real-time data to decentralized applications across over 40 blockchains. Kaya ayan po si Pyte Network. Ayan, ang kanyang pinagmamalaki naman daw po dito ay yung kanyang pagiging premier status at ayan, meron po siyang napakabilis na development or expansion bilang first party Oracle network. Nagbibigay na rin po siya ng real-time na data sa mga decentralized applications. Yan, decentralized applications na gumagamit po ng higit 40 blockchains. Yan, iba't ibang mga blockchains po yan. Kaya yan pong muli ang pitong bagong mga tokens na posible pong sumabog ngayong paparating na bull market. Ito pong si Pyte Network. Yan, itong si K9 Finance, EVO, si EtherFi, Dimension, Book of Meme, at saka si Jupiter. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.